Sa bawat sulok ng Pilipinas, hindi lang ganda ng tanawin ang matatagpuan, kundi pati mga pagkaing kayang gulatin, takutin at hamunin ang sikmura ng kahit pinakamatapang na foodie. Habang ang iba ay kontento na sa adobo at sinigang, may mga pagkaing hindi mo aakalain na kinakain pala ng tao. May buhay, may balahibo, may amoy, may galaw at may kasaysayang mas matindi pa sa horror movie. Mga pagkaing kinakain habang buhay pa, niluluto gamit ang apdo, dugo o hilaw na laman. Minana pa mula sa ninuno at sinaunang ritual. At para sa iba, isang beses mo lang susubukan sa buong buhay mo. Kaya ihanda mo ang sarili mo ka-amazing dahil sisilip tayo sa mga pinaka-exotic na pagkain sa Pilipinas. Mga pagkaing hindi para sa mahihina ang loob. Number 10, salagubang, coconut beetle dish, ang insekto na ginawang ulam. Kung may insekto na tunay na kinatatakutan ng mga magsasaka, ito ay ang salagubang. Pero sa ilang bahagi ng Pilipinas, ang salagubang ay hindi lang peste. Isa rin itong pagkain. Ano ang salagubang? Ang salagubang ay isang uri ng malaking beetle na madalas makita sa nyugan. May matigas na pakpak, malaki, maitim at nakakatakot tingnan. Para sa iba, isa itong kaaway ng pananim. Para sa ilan, isang source ng protina. Paano ito hinahanda? Tinatanggal ang pakpak, nililinis mabuti, piniprito o iniihaw. Minsan, ginagawang parang chicharon. Ano ang lasa at texture? Malutong kapag pinrito. May lasa raw na parang mani o hipon. Masarap kapag bagong luto. Bakit exotic? Insekto pa rin ito sa paningin ng karamihan. Hindi karaniwan sa urban areas. Kailangan ng mental strength bago isubo. Para sa probinsya, ito ay diskarte sa pagkain. Para sa city people, ito ay bangungot sa plato. Number 9, soup number 5, ang sabaw ng tapang. Sa Pilipinas, may sabaw na hindi inaamin ng iba na kinakain nila, pero palihim nilang hinahanap. Ano ang soup number 5? Ito ay sabaw na gawa sa ari ng lalaking baka. Pinakuluan ng matagal, may luya, bawang sibuyas at paminta. Hindi ito basta ulam. Ito ay paniniwala. Bakit ito kinakain? Ayon sa paniniwala, pampalakas ng katawan, pampalakas ng loob, pampataas ng stamina. Marami ang sumusubok hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa alamat ng reputasyon. Bakit exotic? Dahil sa pinanggalingan ng sangkap, dahil bihira itong ihain sa bahay, dahil kadalasan para lang sa matatapang, para sa iba nakakadiri, para sa iba lihim na paborito. Number 8, abuos, mapait, mabango at mapanghamon. Kung ang Ilocos ay kilala sa bagnet at empanada, may ulam silang hindi inilalabas sa turista, ang abuos. Ano ang abuos? Isang lutong Ilocano na gawa sa laman-loob ng baboy. Ng apdo, ang apdo ang nagbibigay ng mapait na lasa. Matapang na amoy, exotic na karakter. Paano niluluto? Hinahalo sa sibuyas at bawang. Piniprito o ginagawang parang omelette. Kailangang tamang-tama ang timpla. Isang maling sukat ng apdo, masisira ang buong ulam. Bakit hindi ito popular? Dahil sa kapaitan, dahil sa amoy, dahil hindi lahat ay kaya ang lasa ng apdo. Pero sa Ilocano, ito ay pampagana, pamana ng ninuno at patunay ng tapang sa pagkain. Number 7, kamaru, ang kuliglig na naging ulam. Sa Pampanga, walang sinasayang kahit ang kuliglig. Ano ang kamaru? Ang kamaru ay mole cricket na matatagpuan sa palayan.
Hinuhuli sa gabi, itinuturing na peste ng pananim. Pero imbes na patayin lang, ginagawang pagkain. Paano ito niluluto? Piniprito hanggang maging crispy. Minsan ay ginagawang adobo. Nilalagyan ng bawang at asin. Ano ang lasa at texture nito? Malutong, parang mani o hipon daw ang lasa. Wala ring matapang na lasa ang pagkain na ito. Ang problema lang, mukha pa rin itong insekto. Bakit exotic? Dahil kahit masarap, marami ang sumusuko sa itsura pa lang. Number 6, pinikpikan. Ang pinaka-controversial na ulam sa kabundukan. Kung may pagkaing masasabing tunay na exotic, hindi lang sa sangkap, kundi sa paraan ng pagluluto, ito ay walang iba, kundi ang pinikpikan. Ano ang pinikpikan? Ang pinikpikan ay tradisyonal na ulam ng Cordillera na gawa sa native chicken. Niluluto bilang ritual, handaan at sagradong okasyon. Ngunit ang dahilan kung bakit ito kontrobersyal ay ang paraan ng paghahanda. Paano ito ginagawa? Ang manok ay dahan-dahang hinahampas ng kahoy o ng bato. Hindi agad pinapatay. Layunin na mapuno ng dugo ang karne, lumalim ang lasa at maging mas malinamnam ayon sa paniniwala. Pagkatapos lamang nito, binubunutan, niluluto bilang sabaw at hinahaluan minsan ng itag. Bakit ito exotic? Dahil sa ritual na paraan. Dahil bawal ito sa ilang lugar. Dahil hindi ito ginagawa para lang sa araw-araw na ulam. Para sa iba, barbaric. Para sa Cordilleran, pamana ng ninuno. Modern reality. Dahil sa animal welfare laws, bihira na itong ihain. Ginagawa na lang sa tradisyonal na paraan sa piling okasyon. May modernong version na pinikpikan style na hindi na ritual. Number 5, itag. Ang karne ng panahon. Ang itag ay hindi lang basta pagkain. Ito ay alaala ng sinaunang pamumuhay sa kabundukan. Ano ang itag? Ang itag ay inasinan at pinausukang karne ng baboy. Kadalasan ay hinahati sa malalaking peraso. Isinasabit sa itaas ng kalan. Pinapausukan ng ilang buwan hanggang 1 taon. Hindi ito bastang niluluto. Pinaghihintay ito ng panahon. Bakit matapang ang amoy? Habang tumatagal, lumalakas ang amoy, lumalalim ang alat, at nagkakaroon ng fermented smell. Para sa hindi sanay, ang amoy pa lang ay pang-urong na ng sikmura. Paano ito kinakain? Hinahalo sa gulay, ginagawang sabaw, piniprito ng bahagya, o isinasama sa iba pang exotic dish tulad ng pinikpikan. Fun fact, noong wala pang refrigerator, ang itag ang paraan ng pag-preserve ng karne ng mga ninuno. Number 4, Betamax, dugo sa ihawan. Kung sa iba ay itinatapon ang dugo, sa Pilipinas, inihahalili ito sa barbecue. Ano ang Betamax? Dugo ng baboy, pinakuluan hanggang tumigas, hiniwa ng parisukat at inihaw sa uling. Tinatawag na Betamax dahil kamukha ito ng lumang videotape. Lasa at texture, malinamnam, medyo mapait, makunat kapag malamig na, masarap kapag bagong ihaw. Bakit exotic? Dahil ito ay purong dugo, isang sangkap na hindi kayang kainin ng lahat. Saan madalas makita? Sa kanto, street food stalls, probinsya at lungsod. Para sa iba, ito ay mura at masarap. Para sa iba, hindi man lang matingnan. Number 3, palakang bukid. Ulam sa palayan. Sa gabi, habang ang iba ay natutulog, may mga taong naghahanap ng hapunan sa palayan. Ano ang palakang bukid? Ito ay ligaw na palaka na nahuhuli sa palayan, bukirin at mga basang lupa. Paano niluluto? Adobo, prinitong parang chicken legs, minsan ay sinabawan. Ano naman ang lasa? Marami ang nagsasabing parang manok lang, pero ang isip mo ay
Palakato? Bakit exotic? Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa itsura at pinanggalingan. Para sa bata at city people, ito ay nakakadiri. Para sa magsasaka, ito ay normal na ulam. Number 2, Tamilok live eating. Pagkaing gumagalaw. Kung akala mo tapos na ang tapang, dito nagsisimula ang tunay na pagsubok. Ano ang tamilok? Isang uri ng woodworm na nakatira sa nabubulok na bakawan. Mahaba, madulas at buhay kapag kinakain. Ano ang pakiramdam? Gumagalaw sa bibig, dumudula sa dila, may uhog. Bakit ginagawang challenge? Para sa vlog, para sa social media, para sa yabang, para masabing kinaya ko. Marami ang sumusuka, napapamura at hindi na umuulit sa pagkaing ito. Number 1, balut. Hari ng exotic food ng Pilipinas. At sa pinakatuktok ng listahan ang pagkaing kilala sa buong mundo. Ano ang balut? Itlog ng itik, may buo ng sisiw, may balahibo, may buto at may tuka. Tamang paraan ng pagkain. Basagin ang maliit na bahagi. Higupin ng sabaw, lagyan ng asin o suka. Kainin ang sisiw. Lunukin ng tapang. Ano ang reaksyon ng mga dayuhan? Siyempre nagugulat, nandidiri, natatakot at nagba-viral pa ang videos. Para sa Pilipino, normal na pangmeryenda, pampalakas at bahagi na ng ating kultura. Ang balut ay pinakakontrobersyal, pinakakilala at pinaka-exotic na pagkaing Pilipino. Sa Pilipinas, ang pagkain ay hindi lang pampabusog, hindi lang pampalakas, kundi salamin ng ating tapang at kasaysayan. Ang exotic sa iba ay pwedeng karaniwan sa atin. Kung may bisita kang dayuhan, alin ang ipapakain mo? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section. Maraming salamat ka-amazing at kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pang makapanood ng mga ganitong klase ng video.